Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. Take only what resonates. By the way, if you want to book a personal reading, dito na lang, Madam P. Meron din akong friend, you might want to check her out. Jing Tarot Reader, yun yung name niya sa Facebook. And then, ito yung aking Facebook page, Madam P. TikTok shop, Unipri, UNIPRI. And yeah, let's start. Soon, may mga crystals tayong available sa TikTok shop. Katulad nito mga nandito sa aking table ngayon. Kukunin ko na yung mga card na gagamitin ko for your reading, ha, air sign. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe na lang, pa-comment sa baba, kahit heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. Ace of Cups, Nine of Wands, Six of Wands. Kung may mga babanggitin akong zodiac sign, energies lang yan, guys. At hindi yung mismo zodiac sign ng person na kakonect mo. This is love reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. Huwag pilitin. Kung hindi ka makarelate, may mga next readings pa tayo. Or balikan may mga dati na nating readings. Emotion ninyo sa isa't isa. You do have here the Star, King of Pentacles, and you do have here the Magician. Emotion ng kakonect mo. You do have here the Five of Swords. Sorry, it's a Four of Swords, Eight of Swords. One more card. Five of Swords. Yan yung nabanggit ko kanina. Five of Swords, Eight of Pentacles. In the near future, Three of Swords, Two of Wands, that Four of Pentacles. In the near future. Okay, you do have here the Devil. Five of Cups. Five of Cups is at the bottom of the deck. Justice card, okay. Main energy, okay. Ten of Pentacles. I can see success, money sa'yo. Alam mo, palaban ka kasi. Alam mo yun, you're a risk taker. Yung iba sa inyo, you could be a businesswoman, businessman, whatever the gender is. It doesn't matter. LGBTQIA+, welcome sa reading na to. So, sa nakikita natin dito, palaban ka, matalino ka, magaling ka. So, ano nangyari? Kung ano man yung mga meron ka success mo sa buhay ngayon is you earned that, 'di ba? Parang deserve mo 'yun. Pinaghirapan mo 'yun. And I feel like pagdating dito sa person na to, naging palaban ka rin sa kanya. Naging palaban ka rin sa kanya. Parang it's now or never, ganun. Nagkaroon ng energy sa inyo or situation sa inyo wherein you take the risk and then pwedeng na nasabi mo or na gumawa ka ng mga hakbang para masabing itutuloy ko to, bahala na si Batman. And yung iba sa inyo pwedeng naging involved ang money dito sa connection ninyo, and I feel like you are the one na mas naging involved, or when it comes to money, mas malaki or mas ikaw yung nagbigay or mas tumulong. Kasi nga ikaw yung nag-push eh. And the person that you're dealing with is the Ace of Cups. Mahal ka niya eh. Nine of Wands, may challenge lang dito sa connection. Very challenging. It could be a challenge wherein may mga involvement ng ibang tao na pwedeng gagawa ng ingay or eksena ito pag natuloy or just in case itong connection na ito pag-uusapan. And yung person na ito is I see a very private person. Ayaw niya ng ganun. I mean, as much as possible, gusto niya ng tahimik lang.
Emotions mo, the star, you really do like this person. Gusto mo siya. Gusto mo siya. Physically, kung paano niya dali ng sarili niya, you like that. King of Pentacles and the Magician. Sa ngayon, you're not being honest sa mga tao sa paligid mo, sa sarili mo mismo, about maybe kung anong nararamdaman mo sa person na ito. And naiintindihan ko yon na kung bakit mo ginagawa yun. Kasi ayaw mong malaman ng iba. And may rason. But for now, I see you being the winner here sa connection nito. Kasi, although wala naman itong taong ito sa buhay mo, ayan, this could be a past person, or nagkaroon ng challenge sa connection ninyong dalawa, natutunan mo naman kung paano iangat ang sarili mo kahit wala siya. And you should be proud of that. Diba? Especially yung iba sa inyo kung ikaw yung babae sa connection, but, LGBT. Okay lang, kahit ano tayo ha, anong gender. So, emotions ng person ito for you. Kunwari wala siyang pakialam, no? Focus sa sarili niya. Focus sa buhay niya. Pero ang totoo niyan, stuck lang kasi siya ngayon sa kung nasaan siya, kaya hindi siya makagawa ng kung ano man. Kunwari lang wala siyang pakialam. Andun yung cravings eh. Papakita sa akin yung devil sa ilalim. Which is, this is cravings. For you, for your time, mga effort yung ginagawa mo noon. Nandun yung paghahangad niya sa'yo ngayon. Na alam niyang bawal. Yung katulad niya, no, the devil is like bisyo or if you're diabetic, alam mo bawal sa cake, bawal sa asukal, pero nandun yung energy ng person na gusto ko pa rin eh, kahit bawal, pero bawal talaga eh. So, wala lang siya magawa. Kung wala siyang ginagawang action ngayon sa'yo, ito ay dahil wala siyang magawa. I feel like this person is stuck. Pero nandun yung paghahangad niya talaga sa'yo. Focus na lang siya sa work, career, 8 of Pentacles. That is a hardworking person, man, woman, LGBTQIA+. It doesn't matter. 5 of Swords, nandun yung, gusto ko makita yung picture. Yeah. I feel like itong person na to is, may mga gusto siyang i-cut off or tanggalin. Or alisan. Pero hindi niya magawa talaga din ngayon. Kasi marami nakikialam eh. Okay. In the near future, you do have here the 3 of Swords, the 2 of Wands. I would like to give you advice with regards sa love ha. Huwag ka magplano. Hayaan mo lang, go with the flow. Pagdating sa connection, kahit kaninong connection, love, whatever, huwag kang magplano para sa kanila. Intindihin mo yung sarili mong buhay, kung anong mahalaga sa'yo. Diba? Kasi ginagawa mo, in order for, ayoko namang huwag kayo magalit sa akin. Pero ito talaga nakikita ko. Advice. Yung iba sa inyo, para bigyan ka ng halaga or importansya ng isang tao, ibibigay mo lahat ng kaya mong ibigay, ipoprovide mo lahat ng kaya mong i-provide, or tutulungan mo as much as possible yung isang tao. Pero hindi ganun. 'Di ba? Kaya yung iba sa inyo may mga plano, etc. regarding the person, regarding kahit sinong person kahit hindi dito. 'Di ba? Tinatry mong ayusin or correct yung isang tao. Hindi ganun yun. Nagkakaroon ka ng plano para sa inyo or in the future. Well, hindi ganun yun. No? Why? Especially if you're the woman here,
no? Para mong binibaby yung tao. Huwag mong babyhin yung isang tao. Pagdating sa love, it should be equal give and take. Hindi ka mag-aampon, hindi bata ang kaanuhan mo. Connect mo, hindi ka ko-connect sa kukuha ka ng parang anak mo, hindi ganoon. So, you can be number one supporter if you want, para mas ma-pursue niya yung gusto niya sa buhay. Pero hindi ikaw yung pinaka ikaw na talaga halos ang gagawa. You know? May kumbaga sa estudyante, 'di ba? May assignment siya na ayusin ang buhay niya. Nandiyan ka para tulungan, hindi ikaw yung mismong gagawa para ma-achieve niya yung goals niya sa buhay niya. Okay, na gets mo? In the near future, there's this, okay. May mga mangyayari sa kanya na parang kasalanan niya kasi, alam mo yun, parang this person will be facing reality in the near future. Magigising siya sa katotohanan, para siyang pinalo ng universe dito. Ikaw kasi, ginawa mo yan. Hindi mo dapat ginawa. So, parang ganun. Magkakaroon ng realization na itong person na to. And of course, in the near future, nakakita tayo ng sadness. Especially sa side ng person na to, the 5 of Cups. So, marami mawawala sa kanya. Money is involved. Malaki mawawala sa person na ito. And, nandun yung kasi, hindi kanya pinahalagahan or nagkaroon siya ng mga maling choices sa buhay. Okay? Ikaw yung nag-offer. If you're dealing with a toxic person, yung iba sa inyo, yung ginamit ka, niloko ka, well, hindi lang ikaw yung magaganon niya. I can see other person na makukuhanan or mawawalan din. And, yun nga, pwedeng because of that panloloko or because of this person, naging immature, iba ang maniningil sa kanya. Okay? So, kung ano man yung mga bagay na nawala sa'yo, hayaan mo na yun. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.